Nagbanggit na naman ang pangalan. Ito si Mayor Magalong. Nakakainis tong taon to. Ba't ka nag-name drop? Sige. Ito. Oh. They deserve to be jailed, sabi. Sabi ni Mayor Magalong. Oh. The idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is really hindi dapat mangyari. They deserve to be jailed. Wag calling state witness. They deserve to be jailed. Kasi yun kasi yung importance ni Mayor Magalong sa ICI supposedly eh. Kasi si Mayor Magalong, negotiator to eh. Remember ha, mga terrorist pa yung mga kakausap nito. Itong mga to, magnanakaw lang. Magnanakaw lang yung mga yan. Terrorist yung mga nakakausap nito, ni Mayor Magalong, no? Ngayon, isa sa mga na-accomplish ni Mayor Magalong is to actually successfully negotiated a lot of things nang walang kapalit galing sa side niya. So, bakit mo gagawing state witness yung mga yan? 'Di ba? Kung kaya naman na hindi gawing state witness, wag gawing state witness. We don't make deals with the enemies. Ganun dapat ang unang-unang ang unang-unang position mo. Unless necessary and beneficial to you or the state. 'Di ba? Absolutely necessary. Clear tayo doon. Bakit nyo papakawalan yung mga walang yan? Kaya nga, may mga nagbibigay ng ebidensya kay Mayor Magalong. Merong mga willing na magsalita ng walang deal. Just imagine that, ng walang deal. Hindi dapat mangyari. They deserve to be jailed. To be very blunt about it. And what about Zaldico? Sa ibang Ay, lalong-lalo. Lalong-lalo na. Hindi ko maintindihan eh. Sa Diskaya, hindi kayo willing. Pero kay Zaldico, willing. Eh, yun yung mga politicians eh. Ba't nyo pinukonsider yung kay Romualdez sa Zaldico? Eh, yun yung mga politicians eh. Gagawin yung state witness. And what about Zaldico? Sa ibang Ay, lalong-lalo. Ay, hindi nila pauwiin yan. Oo, hindi talaga nila papauwiin yan. Tama. Hindi nila papauwiin yan. But sir, At dapat kung ikukulong sila, dapat hindi sila ikulong sa mga magagaling jail. Di ba yung sinabi ko? Mas pangit pa yung kulungan ng ninakawan. Isipin mo yun. Ang titigas ng pagmumukha itong mga hayop na to. Mas maganda pa yung kulungan mo kaysa sa ninakawan mo. Ay, ayos din talaga, no? Sabagay, ninakawan mo nga, eh, no? Kung ninakawan mo, wala na nga silang pera sa kulungan. Oo nga naman. Ikaw yung nagnakaw, so ikaw yung may pera sa kulungan. Oo nga naman. Di nila talaga pauwi niya sa Zaldico. Di ba yun nga yung buong point? Eh? Kasi kapag hindi nila pinauwi, mag-i-stop yung investigation. Mag-i-stop in a sense of delay. Halted. Kumbaga. Ay kung hindi naman willing yung state, like for example, yung DOJ, President, kung lahat, hindi naman willing na i-cancel yung passport para mapuwersa siya pumunta dito. Katulad ng ginawa kay Teves. Eh kung di naman sila willing na gano'n, wala magagawa. Bakit? Discretion yun eh. Katulad ng ginawa kay Digong. Pinadala doon sa Hague, discretion din ng government. Tama? Yan yung problema eh. Ang problema, masyadong maraming discretion ang gobyerno. Di ba yung ganyan din yung nangyari sa sa impeachment? Kaya yun, in-abuse. Ito ngayon, selective yung discretion. Bakit? Discretion ng government na makipag-cooperate sa ICC. Discretion na i-surrender nila yung sarili nilang citizens dahil sa red notice sa Interpol. Dahil ang warrant of arrest ay galing sa ICC. Discretion yun. Now, discretion din ng government na i-cancel yung passport ni Teves. Discretion ulit. Discretion din na hindi cancelin ang passport ni Zaldico. Yung gray area ng discretion bullshit na yan ang nagiging rason ng selective justice. Dapat yan kasi merong mechanism na as much as possible, konting discretion lang yung pwedeng ibigay. Sa mga importanteng event lang. Pero ito, tingnan mo, bukod kay PBBM, tanggalin natin si BBM kasi kayo team ako eh. Dito nyo makikita
yung mga government employees, yung mga sa high position, nagarapalan yung katarantaduhan na ginagawa sa atin. I've never seen this kind of kapal na muka, tigas ng muka na tinatarantado tayong harap-harapan. Or maybe wala akong pakialam sa government kasi dati, so hindi ko rin nakita. That is possible too. Kasi dapat konti lang talagang discretion na hawak ng government eh. Sa mga, yung events na una-una dangerous. Pangalawa, napaka-importante. Ano ba ito? Monumental. Kasi nangyayari, nagiging selective yung pagsaserve ng ng justice kapag pati yung fairness, nawala na yung fairness. Kasi puro double standard na. Because of discretion shit. Dapat talaga tinatanggalan ng discretion yung mga yan. Wala na nga silang fear break yung law. Alam nilang corrupt protects corrupt eh. Hindi lang yon. Saan ka nakakita na ginawang innovation yung bend the law? For some reason, kailangan ka pang palakpakan dahil sabi mo, break the law to please people. Sometimes you have to bend the law to please people. Why not do it every day na lang? Bend the law to please people. Bakit sometimes? Ang kakapal na mukha, ewan ko sa inyo, bakit? Paano nyo ito natitiis? Harap-harapan, no? Napaka-brazen nila. Oo. Di ba, how? Paano nyo natitiis to? Paano nyo natitiis yung gantong Kaya ang problema kasi pinapayagan nyo rin eh. Isipin nyo, wala man lang kumakalo sa mga fake news peddler na katulad ni Yusek Claire Castro. Hindi siya affected. Bakit siya mahihiyang gawin yun? It's a perfectly rational move para i-deliver yung narrative niya. It's a perfectly rational move na sirain si Mayor Magalong for her own or her boss's agenda, kung sino man yung boss niya. Kasi taliwa sila ni PBBM eh. So, I cannot say na yun yung boss niya. Sa papel siguro. Wala, pinapayagan nyo rin eh. Lalo na yung mga viewers. Alam mo yun, kung hindi vlogger si Yusek Claire Castro, kung hindi vlogger si Yusek Claire Castro, miski yung mga ka-Claire magagalit sa kanya. Pero dahil vlogger si Yusek Claire Castro, nakapag-create siya ng followers, then what happens? Is that about right and wrong na ngayon? It's about loyalty and fanaticism. Kung hindi vlogger si Atty. Claire Castro, I am sure pati yung mga ka-Claire magagalit kay Yusek Claire Castro sa ginagawa niya. Bakit? Kasi pwede ka naman maging loyal kay PBBM nang nagdi-disagree kay Yusek eh. Pwede 'yun. Kaya niyo nga mag-disagree doon kay Romualdez nang hindi tinatamaan si PBBM. But the point is, vlogger kasi si Yusek Claire Castro. Meron na siyang base ng followers niya. Tama, dapat ikulong to ng ikulong. Itong mga to. At dapat kung ikukulong sila, hindi nila pauwiin yan. At dapat kung ikukulong sila, dapat hindi sila ikulong sa mga magagandang jail. Hindi yung gagawa ka ng magandang jail para sa kanila. Hindi dapat. They don't deserve it. Di ba mas maganda pa talaga yung kulungan nung nagnakaw kaysa sa ninakawan? Nakakasuka talaga. Parang, paano ba? Upside down na ba yung moral compass nyo? Tama. Ordinary jail para maramdaman nila. Like sila De Lima, right? Sila De Lima doon napunta, di ba? Di ba si De Lima, sa City Jail? Ang alam ko City Jail yan si De Lima eh. Katulad ni De Lima. Tapos ang gaganda ng mga kulungan nila ngayon. Yung kay De Lima, di ba niranas niya yan? Ang lupit no? Ito lang yung time na nakakita ko na ang ganda naman ng kulungan ng Gumawa pa talaga ng kulungan ng para, tas doon sila ikukulong. Sa bagay, ni-renovate lang naman daw yun. Mahirap sa mga tao ngayon, panatiko. City Jail dapat or sa Monte. Tama. Alam nyo, dito mismo, nakukuha ng mga Pilipino yung idea na merong gap sa poor and rich. Kasi kapag ikaw ay nakulong at poor ka, dun ka. Papahirapan ka. Talo ka na dahil hindi mo ma-defend yung sarili mo. Tapos, saan ka pa nakakulong? Doon, City Jail. Tapos kapag yung mayayaman na, eto na, yung mga politikong mayayaman, hindi mayayaman, politikong mayayaman, na-involved sa mismong crime. Yun ang kulungan mo? Ang tindi, no? Anong hirap makulong? Ako, nakulong na ako eh.
what is So, ibig sabihin, doon siya nakulong. Diba? your fear? Because Speaker Martin Romualdez is a cousin of the president. And, Exactly. do you think the ICI could prosecute him? Well, the president himself mentioned na See? Kasi ganito yung ginagawa nila eh. Itong propagandistang sinungaling sa Yusek Claire, wala nang didemonyo pa sa'yo, Yusek. Alam ko yung ginagawa nyo eh. Pinupush nyo si Mayor Magalong na magsalta ng against sa presidente para sabihin nyo, di ba? Against siya sa admin. Kasi ginagawa mo na ngayon eh. Gusto mo nang gumawa ng naratibo na ayaw ni ni Mayor Magalong kay PBBM. Kaya mo ginawa yung kamay na bakal. Sinisimulan mo na. Kaso ang problema, doon sa kamay na bakal, yung tatay yung tinutukoy, hindi si Duterte, tanga. Wala nang mas didemonyo pa sa'yo. Meluyap na meluyap ka talaga. Highest level ka. Tulfo, Meluyap, Tulfo, Claire Castro. Wala nang mas didemonyo pa sa'yo. Do you think the ICI could prosecute him? well, the president himself mentioned na it doesn't matter if it will go all the way up. Very clear si presidente dyan eh. See? Pinuri niya pa rin. Kinuha niya yung salita. Pero ang problema kay Mayor Magalong, ba't mo sineryoso? Mayor Magalong, ba't mo sineryoso yung sinabing yon? Pag RTC nag-convict sa City Jail or Monte, pag Sandigan Bayan nag-convict, may pa-aircon. Kaya nga, di ba? Nakakainis. Talagang kwan siya. Ako, I doubt his sincerity. Tingnan mo sinabi rin ni Mayor Magalong na I felt his sincerity. So sinasabi niya yung intensyon ni PBBM is that. For some reason, ang interpretation ng demonyang propagandista, so ibig sabihin dapat nililinis niya dito sa PBBM. Kabubuhan. Lagi kong ginagamit yan dito sa mga vlogs ko. Alam ko naman malinis yung intention mo, kaso mali eh. Isipin mo, ewan ko.